Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the Green, Girly, Cutie Patuti Iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga ready ng matulog. At welcome again sa ating episode ng ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay meron tayong short lang, as much as possible gagawin ko po itong isang setting lang at magdi-discuss po tayo ng bagong topic pero related pa rin po sa reflexology. Pero ito po ay hindi lang po limit sa isang topic lang. So before we start, may I ask for your thumbs up? Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel, Master Worm, for more updated contents. Si G natin is very excited na rin po para po sa ating bagong topic. Alright, so are you guys ready? Thank you so much sa inyong presence and I hope you guys will sit back and relax. So we will be discussing about the 5 powerful acupressure points for feet, and this will help relieve foot, ankle, and heel pain. It's been a few days and weeks that we have been discussing about acupressure. And of course, i-define ulit natin ito. Okay? So acupressure is an ancient healing art that emphasizes the life energy of the human body for healing various physical and emotional problems. So very, very effective po ang acupressure when it comes sa mga different kinds of problems. When our life energy is disrupted, our body also becomes disrupted. Biological functions enter a state of disarray and various physical problems can emerge. Acupressure and similar energy healing techniques like acupuncture rely on balancing the flow of our meridian energy by stimulating certain acupuncture points around the human body. Each point lies along a meridian, or it's called a pathway of energy. When you stimulate these points, they help balance the flow of energy through that particular meridian. This improved flow of energy can work wonders for our body. So talaga, pag once na ma-clear na po ang flow of energy, grabe talaga yung idudulot ito sa katawan natin. Tayo ay mabilis mag-recover at yung mga organs po at mga parts of our body that are involved ay magkakaroon na po ng flow of energy. And not just energy but circulation as well. It can reduce almost all manner of physical symptoms and in some cases even cure physical illnesses. Ayun po ay talagang pagamot talaga, ginagamot niyo talaga or inaayos na talaga ang problema, 'di ba? It is also effective at relieving emotional and mental problems like stress. Ayan po, sino sa inyo dito yung stressed? And so this acupressure points are really magical and really beneficial for our body. So yan mga masters at mga ka-G, pakinggan niyo po ang topic natin. Ito po ay very short lang po. 5 na mga points ang gagamitin natin dito ha. Do you have problems with your feet? Are your feet in pain after a long day of work or walking? Do you have some other issue with your feet? The good news is that acupressure can help. You can use the specific acupressure points below to encourage the flow of your inner meridian energy to specifically improve the functioning of your feet. This will reduce pain in your feet, strengthen the muscles of the feet, and provide all-around relief to any problems on your feet. Yan po, super excited na rin po ako para at least malalaman nyo rin po kasi syempre most of us po are standing the whole day sa trabaho. Kaya hali kayo at samahan nyo ako. Let's take a look at the acupressure points specifically chosen for treating health problems. Take note, most of these points will also help with problems in the ankles as well, such as ankle joint pain or sprained ankle. So ito po ang ating kidney 3, Tai Chi naman po yung kanyang Chinese name, and also ang pinyin name niya is Great
ravine at yan po yung kanyang symbol, yung kanyang Chinese symbol. So makikita mo siya doon sa right side, kita niyo yung may yellow na dot. It's located in the depression between your ankle bone and Achilles tendon. So makikita niyo naman po dyan, di ba? Yan po yung kanyang proper location. So i-press niyo po yan. It's used to relieve swollen feet, reduce ankle and foot pain, and strengthen the ankle joint. So pag meron kayo mga previous injuries like sports injury or one time lumalakad lang kayo at kayo ay natapiyok, ayun po ay pwede nyo pong gamitin ang point na yan para po ay stimulate nyo using of course reflexology or Chinese acupressure. All you have to do is just put firm pressure, which means it's not too heavy, it's not too soft, it's not too light. And then 10 seconds po, i-press nyo siya for 10 seconds. And then pwede nyo siyang i-circular motion. And then you can do that, release nyo. Siguro magawin nyo po yan mga 1 to 3 minutes. Ayan po. Pero meron naman kayo pong moxa. Yung, di ba, nakita niyo yung parang may apoy. Yan. So, pwede niyo po yung ilagay 1 to 3 minutes sa area na yan without burning your skin. So, ang next natin na point is ang tinatawag po nating kidney 6. Ayan naman po siya. Medyo may konting difference na po sa area. And then, hindi na siya yung katulad kanina, yung kidney 3. So, it is called Shikwan, or yung kanyang English term is water spring. At ayan kanyang Chinese character niya po. So yun po ang kanyang location. It's in the depression below the tip of the medial malleolus. So ito naman po ay very effective to relieve pain of the ankle and heel and reduce swelling and soreness of the ankles. Ayan po, sino po sa inyo dyan ang naka-high heels palagi sa work? At sino po dyan yung may mga injury sa basketball noon or mga hindi lang basketball pero halimbawa ikaw ay very active ka noon sa sports at meron ka pong mga injuries, pwede mo po siyang gamitin. Yan ang ating kidney 6. Ito naman po ang ating bladder 60. Isang point naman po, sa labas naman po siya ng ating paa. Ayan, makikita niyo sa picture, di ba? Kanina yung dalawa na points sa kidney natin, kidney 3 and kidney 6, ay sa loob. Ngayon po ito ay sa labas naman po. So, ito ay kinatawag na Kunlun or Kunlun Mountains naman ang kanyang English term o pinyin. Okay, so ito yung Chinese character niya. So, bladder 60 is located in a depression between the tip of the external malleolus and the Achilles tendon. External na po siya, meaning sa labas po siya. Kanina yung sa loob po yon ng malleolus natin, di ba? Sa loob ng, pag nakatayo tayo, nasa loob ng katawan, sa gitna ng katawan natin. Ngayon po ito external, which means outside, facing outside of our body. Okay, so it relieves all manner of pain associated with feet and legs. So it also helps relieve ankle pain, thigh pain, and rheumatism or chronic pain and inflammation. Yung mga arthritis daw, pwede po yan. Okay, so yung may mga iniindang dyan na masakit makasukasuan nyo, ayun, joints, and siyempre sa joints po yan, and sa paa natin. Kaya po, mga masters and mga ka-G, huwag nyo pong masahiin yung mga arthritis, iyon lang po pindutin nyo. Yan po ang point na yan, pindutin nyo po yan. So syempre, it helps reduce swelling of the feet, and will even help reduce back pain as well. Ayun, back pain pa pala mga masters at mga ka-G. Kayang-kaya niya po itong tulungan. Sinadya ko sa inyo dito ang palaging merong back pain. Yan po, i-stimulate niyo po yan, yung ating bladder 60 na acupressure point. Next po is ang ating bladder 62 or tinatawag na Shen Mai or extending vessel sa English term niya. At syempre, ito po ay malolocate sa depression directly below the external malleolus. Ay na po siya sa mafe-feel mo rin po yan. Diyan po yung kanyang proper na location ng ating bladder 62. So syempre ito ay para sa mag-reduce ng heel pain, ankle pain, and foot pain in general. E po tandaan natin na bladder 2 lang po pag meron kayong ganyang mga problema. At good news sa mga hindi makakatulog, mga insomnia dyan. Ito po ang special point. Ang gagamitin din po para tayo ay matulungan. I-combat po natin ang insomnia or hindi po makatulog or tinatawag na Q-Su or ang heel ruins sa English at yan po ang kanyang Chinese character. Maganda po itong gamitin para to treat pain on or of the feet and ankles.
Ayan po mga around the area niyan, yung mga points na ating dinidiscuss po ay very good po yan talaga sa heels and ankles po. Sa mga merong previous injuries na rin po, helps improve the performance of a sprained ankle. So kahit meron kayong sprained ankle, pwede po niyong gamitin yan within the game para at least kayo po ay maka-improve yung inyong performance sa mga basketball, sa mga sports, volleyball, or sa track and field. Yan. And syempre, mag-reduce din po ito ng pain ng ating ankles na injured. At sino ba sa inyo dito yung may mga cramp sa toes nyo, sa inyong fingers at sa inyong mga paa? Okay, pag may mga cramps kayo dyan, yan ang pinaka-best point na gagamitin. And sa mga sciatic pain, ayun, mga sciatic pain po, alam niyo na po yung sciatic pain. I-discuss natin yan ulit some other time. Kasi po ay yan ang pinaka-common na mga health, na mga pain sa likod at sa ating mga legs. So, sciatic pain is a nerve pain that is located in and around the foot. Ayan, makikita niyo yan. I-discuss natin yan balang araw pa mga masters and mga ka-G. At tandaan po natin, ito ang the most effective acupressure point for healing a sprained ankle. By any chance po na makapunta po kayo sa isang acupuncture session or acupressure session, ito po ang gallbladder 40 ang pinaka-the best point na kailangan i-focusan para po ay mas lalong mapadali po ang recovery ng sprained ankle. Alright mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang talaga tayo at tayo ay mag-end na kasi 12 minutes lang. At pasensya na po at na-late tayo dahil po ako ay nasa work. At wala akong chance talaga na makapag-record dahil po ay may pasyente sa aking harapan. At maraming salamat po sa mga nag-support sa akin kanina sa ating premiere promotion sa Team Puyaters. Kita-kits ulit tayo sa Sunday, alas 11 ng umaga sa Team Bahay Kulitan naman po tayo mag-premiere marathon. Again, this is G and your one and only master work. God is great! Yahoo!